Hi guys! Hello to everyone and welcome back to my channel! Ayan, so for today's video guys, may isi-share ako sa inyo guys about my family and what happens and what is the truth. And gagawin ko yung story ko guys. Syempre mag-unboxing tayo. May dumating na package today. Dalawa guys. Ayan. Ito yung Christmas gift ko sa sarili ko guys. Dahil alam nyo na, pag stress ako, more stress, more unboxing yung mangyayari talaga. So, okay. First, uumpisahan ko na yung kung sino man yung nakakapanood ng shorts sa YouTube ko guys, makaka-relate sa ikukwento ko for today's video. Ayan. So, medyo hindi lang ako sanay guys na i-share sa inyo yung story ng buhay ko about my family. Ayoko dapat na ilabas kasi family problem is family problem. Dapat kami-kami na lang mag-uusap and i-fix yung dapat i-fix, pero hindi na mangyayari yun guys. Kaya sa inyo ko na lang i-share para marinig nyo yung side ko. Kasi yung mga naririnig ko is puro kasinungalingan. Yun lang ang masasabi ko. Kaya ngayon, i-break ko na yung silent ko. I-share ko sa inyo yung mga nakakakilala sa akin. Yung mga friends ko dito, alam nila kung anong nangyayari sa buhay ko. Lahat. Hindi ako yung taong mapaglihim, mapag-pretend na okay ako. Hindi ako ganun guys. So ngayon, isi-share ko na sa inyong lahat kung anong nangyari talaga. Okay, so umpisahan ko to guys. Nung buntis ako sa panganay ko, yung panganay ko ngayon ay 9 years old na. Okay? So nung nabuntis ako, itong si Jenny B, yan yung pangatlong kapatid ko guys. Si Jenny B, buntis ako, binibigyan na niya talaga ako ng sama ng loob. Tapos, ayun, inaway niya ako, sinabihan niya ako na ayaw ko na daw pumunta sa kanila kasi mayaman na daw ako, yung mga ganun. Ang sa akin naman guys, hindi niya naintindihan yung sitwasyon ko, nabuntis ako, nung time na yun nahimatay ako. So ayokong bumiyahe guys kasi ang layo from Makati to Novaliches. Siguro yung taga Manila, alam nyo na kung gaano kalayo yon. Ang gusto niyo guys, lagi akong pupunta doon, tapos nung time na yun nag-aaral pa ako kasi kailangan kong mag-exam para makapunta ako ng Netherlands for 5 years. So ayun, dami na niyang sinasabi sa akin, bla 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 bla, ayaw mo nang pumunta, ganyan ganyan. Ang sa akin naman guys, kung gusto niya talaga ako makita, siya yung pupunta sa akin, di ba? Tas nainis siya, inaaway na niya ako. Tapos, ayun, hinayaan ko lang siya. Wala siyang narinig sa akin at all. Hinayaan ko lang siya. Hanggang sa hindi na kami nag-usap ng 2 years yun guys. Tas, ano yun 2015. Tapos, 2014 pala nangyari. 2014. Tapos umuwi ako, hindi pa kami nag-usap. Tapos nakabalik kami dito hanggang sa bumalik kami ng 2017. Doon kami nag-usap ulit. Okay ang lahat, walang problema. Happy lang, ganyan. Tapos bumalik kami dito. Ayun, nagme-message na siya sa akin. Tapos gusto nilang pumunta dito, yung isang kapatid ko. Tapos, ayun nga, napagdesisyonan ko na, okay, baka magiging okay naman ang lahat. Iniisip-isip ko, baka nagbago na siya, yung ganon. Pero talaga guys, pag ugali talaga ng tao, alam mo yun, pag may kasamang inggit talaga,
lalo na sa family guys, mahirap. Sobrang hirap pag yung family mo may inggit sa'yo. Lahat talaga, walang mangyayaring maganda talaga. Ang sa akin naman kasi guys, kung dinidibdib ko yung nangyari sa akin noon, buntis ako, hindi niya iniisip na buntis ako. Binibigyan niya ako ng sama ng loob. Hinahayaan ko na lang siya kasi syempre first baby ko, iniisip ko yung first baby ko na walang masamang mangyari. Kaya mas iniisip ko na lang na tumahimik, wag nang patulan, hayaan na lang kung ano yung mga sinasabi niya. Parang naging bingi na lang ako para walang ano guys. Tapos, ayun nga, naging okay kami ng 2017, tas 2018, ayun nga, nag-tourist sila dito, tas hindi na bumalik ng Pilipinas. Tas, ayun nga, nagkakagulo after 6 months na stay nila, hindi na kami okay. Kasi, ewan ko, ang daming nangyayari guys na hindi ko maintindihan. Ang sa akin lang naman no, magiging open sila sa akin. Kung may narinig man sila na ganito ganyan, ang gusto ko lang naman kasi guys na idiretso nila itanong sa akin na bakit ganito, bakit ganyan. Yung mag-uusap ba? Wala eh, walang ganun eh. Puro silent treatment, pag nasa baba ako, nasa taas sila. Pag nasa taas ako, nasa baba sila. Yung mga ganun. Tapos, ayun, dumating na yung time na lumayas sila sa bahay. Syempre, sobrang sakit sa akin noon kasi hindi ko naman sila pipigilan kung aalis sila ng bahay. Hahayaan ko lang sila kung anong gusto nila sa buhay. Hindi ko naman sila kinulong sa bahay. Ang sabi ko pa sa kanila, umalis kayo, magpasyal kayo nang wala ako para alam nila yung mga gagawin nila. Kasi buntis ako nun guys eh, at nahirapan din ako ng time na yun kasi malaki din yung tiyan ko, hirap din akong maglakad, ganyan. Kaya sabi ko, kung gusto nyong magpasyal, pumasyal kayo na wala ako kasi ayoko naman na maboring sila sa bahay, ganyan. Tapos ayun, nagkakagulo na. So ayun guys, buksan na muna natin to. Tapos ito din naman kasing si Genevieve guys. Talaga sigurong nasa dugo na niya yung pagkasinungaling niya, mapaglihim na tao, backfighter, balingbing, nasa kanya na lahat yata guys. Pero wala siyang narinig sa akin na ewan ko, nasa utak ko na lang ba na isipin naman niya kung anong meron siya ngayon. Kumbaga magiging happy na lang siya ba? Magiging kontento siya sa buhay niya. Yun na lang sana yung magandang gawin niya sa buhay niya. So ito nga guys, yung in-order ko. Di ko alam kung bakit blue yung box. Ayan. Kala ko yung gold na may butterflies yung box na ibibigay sa akin. Tapos ito. Ayan. Mag-unboxing na muna tayo guys. So guys, bumili ako ng scarf kasi aalis kami, magi-ski na naman kami. So bumili ako ng scarf para may magamit ako. So ito yung scarf na binili ko guys, ayan.
Ganito lang siya ka, ano guys, kalapad. Pero sobrang taas niya. Mahaba siya. Ayan. Ayan, sobrang haba niya. Ayan. Kulay black yung pinili ko. Kasi pag black kasi babagay sa lahat. Ayan. So, ito lang yung CD na nakalagay. Ayan, CD. Pero ang ganda ng tela. I like it. Ayan. So, ganyan. Or, pwede din iganon. Ayan. O, diba? Ayan. Ganda ng tela. Ayan. So, ang ganda. Okay, guys. So, ngayon, guys, itong si Jenny B, pinag-iinitan niya talaga ako, guys. Hinahamon niya ako, guys, Tumahimik na nga ako, Diba, Jenny V? Hindi ko alam kung anong pinagpuputok ng butchi mo, girl. Hindi ko talaga alam. Ha? Hindi ko alam kung tanga ka or nagtatangahan ka lang talaga. Ha? Anong sabi mo? Wala akong pakialam kila mama. Ayusin mo. Hindi mo ba alam nung umuwi ako nung October, oo. Alam mo ba nung umuwi ako ng October, kung may sama ako ng loob kay mama, kung pinapabayaan ko si mama, alam mo ba kung anong ginawa ko doon? Alam mo ba? Ha? Ayoko na lang dapat sabihin to kasi baka hindi mo alam. Kasi baka hindi rin sinabi sa'yo ni mama. Binilhan ko lang naman si mama ng cellphone na worth to 20,000 pesos. Tapos binigyan ko siya ng cash na 20,000 pesos. Ha? Tapos binilhan ko si papa ng bed. Ako ang nagbayad, 11,000 doon sa sugat niya na tinahi. 11,000 yon. Ha? Di ko alam kung nagbigay ka. Pero wala na akong pakialam doon kung nagbigay ka o hindi. Tapos, binilhan ko sila mama ng bagong toilet bowl. Kasi nasira, guys, kaya nagkasugat yung papa ko May sugat siya dito, guys, dalawa. Malaking hiwa dito, tsaka dito. Kaya tinahi. Tapos, nagbayad sila ng 10,800 plus. Tapos, nanghiram lang sila nun, guys, kasi emergency. Pero binayaran ko ng 11,000. Hindi na ako nanghingi ng sukli dahil pasalamat ko na lang dahil may nahiraman sila. Okay? Tapos binilhan ko ng panghawak sa gilid, guys. Parang para pag nag-CR yung papa ko, may hahawakan siya para makatayo siya. Kasi ang nangyari kasi, guys, siguro, kaya nabasag yung toilet, baka humawak siya pa ganon, pataas, patayo. Kasi, guys, nahihirapan na yung papa ko maglakad, tumayo, ganyan. So, ayun. Ayoko na dapat tong anuhin Dahil sinabi mong pinapabayaan ko sila, mama. Isa-isahin ko, Genevieve. Ha? Isa-isahin ko. Tas ngayon naman sa'yo. Ha? Kung mabuti kang ina. Ha? Dapat gawin mo kung anong magpapagaan ng buhay ni mama sa pag-aalaga ng anak mo. Diba ilang beses na kita sinabihan? Anong ginawa mo? Wala. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Laki ng kinikita mo, girl. Saan mo ginagastos yun? Sa boyfriend mo? Ha? Sa boyfriend mo ginagastos yun? Tapos yung mga anak mo naka-private school daw.
Tapos yung asawa mo walang trabaho. Ha? Ba't hindi mo ipaalaga yung anak mo na nandun kay mama, paalaga mo sa asawa mo? Para naman maginhawahan yung buhay ni mama. Ha? Kala mo kung sino ka. Lumugar ka, ha? Lumugar ka kung nasaan ka ngayon, ha? Umayos-ayos ka, Genevieve Montero. Ha? Hinahamon kita. Yung pinagpo-post mo sa Facebook, ha? Kung hindi ka duwag, pangalanan mo. Kung hindi para sa amin yun, pangalanan mo kung sino man yan. Huwag kang makialam sa buhay ng ibang tao. Pakialaman mo yung obligasyon mo kay mama. Huwag yung ibang tao. Isipin nyo guys, 17 years niya pinaalagaan yung anak niya na special child. Hindi makaupo, hindi makatayo, hindi marunong kumain ng sarili niya. 17 years. Malaki na yun guys. Tapos yung mama ko, maliit lang mama ko, payat pa. Tapos kinakarga ni mama yon. Alam nyo ba guys, anong ginawa niya dito? Diba may boyfriend siya? Alam nyo guys kung anong sinasabi niya? 2 lang anak niya. Sinabi niya mismo dito sa loob ng pamamahay namin. Pamamahay ko. Sa guest pa namin niya sinabi na 2 lang anak niya. Oh, tingnan nyo kung gaano kasinungaling babae na yan. Ha? Sabi niya 2 lang daw anak niya. Buhay pa nga yung anak niya, pinatay na niya. Ha? Genevieve Montero? Kapal ang mukha mo. Tignan nyo guys. Yan ba ang ano? Yan ba ang ina? Ina ba yan guys? Nasasabihin niya na ano? 2 lang anak niya? Di dapat pinatay mo na lang yun eh. Nung baby pa yun eh. Kaysa maganing-ganyan ka. Tapos ipaalaga mo kay mama. Bibigyan mo lang siya ng 5,000 pesos. Kulang pa sa anak mo yun girl. Ha? Hindi mo ba iniisip yun? Kung magkano ginagastos ng anak mo. Tapos hindi mo napapakainin yung nag-alaga sa anak mo. Hindi ka nag-iisip. Puro ka lang sarili mo. Iniisip mo. Tapos ito, para sa asawa niya, Elmer Montero. Alam mo ba na bumili yan ng lupa? Ngayon, tinatayuan niya ng bahay. Alam mo ba, kay mama niya pinangalan. Kasi takot siya na baka maghati-hati kayo. Kasi hindi pa kayo divorced, di ba? Hindi pa kayo nag-annulled. Bumili siya ng lupa doon. Malapit kila mama. Binahayan niya. Yeah. Alam mo ba kung anong pinangako niyan? Yung magaling mong asawa kay mama? Ha? Sa kay mama daw yun. Hindi ako naniniwalang kay mama yun. Hindi ako naniniwala. Huwag mong paasahin si mama sa wala. At ito pa, si ate Emily, inutusan ni mama na manghingi ng 150,000 kay Paul kasi ibili daw niya ng lupa para tanim-taniman niya. Ano yon? Kay mama pala yung lupa na binili mo. Bakit hindi siya pwede magtanim doon? Ha? Diba ilang square meter yon? Parang 300 yata, 400 square meter. Tas hindi ba pwedeng magtanim si mama yun? Kay mama yun, diba? Sabi mo? Ba't pa nanghihingi si mama ng pera kay Paul para ipambili ng lupa? Ayusin yung buhay niyo ha. Kung hindi ko pinapabayaan sila mama. Dati pa. Ngayon lang ako tumigil ng padala. Pero guys, pag may birthday, Mother's Day, binibigyan ko si mama. Pero pag may narinig ako, kasi minsan ungrateful talaga eh. Hindi makontento eh. Bibigyan mo na, sasabihin pang kulang.
Ayoko na sanang mag-ano eh. Pero, hinahamon mo ko, Genevieve eh. Ngayon magsalita ka. Ha? Sagutin mo. Kung ano yung pinaglalabas sa bunganga ko ngayon, sagutin mo. Ha? Ang inaano ko lang, ayusin mo yung obligasyon mo kay mama. Yun lang. Kasi, lahat binabato sa amin eh. 'Di ba sabi ko, habang nandito kayo, kayo ang magpadala, 'di ba? Para makapagpahinga naman ako. Pero pag once na umuwi kayo, ikaw si ate umuwi, huwag niyo na intindihin si mama, ako ang magpapadala. I don't care kung magbigay kayo, hindi, wala akong pakialam. Basta habang nandito kayo, kayo ang magbigay. Kasi hindi ako nakakalimot. Pag birthday ni mama, Mother's Day, dati hindi ako nagbibigay kasi masama loob ko. Pero bumabawi ako kay Papa. Sino-surprise ko si Papa sa birthday niya. Lagi ko yan sino-surprise, guys. Dinadaan ko na lang sa surprise. Kasi pag ipapadala ko sa mama ko, lang mangyayari. Ibang tao, inuutosan ko. Para i-surprise si Papa. Yun ang totoo. Kasi guys, yung mama ko, hindi ko rin mapagkakatiwalaan eh. Bagong bigay mo na lang, sabihin sa'yo, wala. Alam nyo ba guys, hindi ko maalala kung anong taon na yun eh. Kasi guys, hindi ako nagdidibdim, nagtatanim ng ano eh. Basta ang alam ko, pandemic yun eh. Inutusan ko yung pamangkin ko guys, mamili ng grocery, tsaka bigas. Ngayon, hinati-hati nila isang sakong bigas kay mama kasi syempre kailangan sobra yung kay mama, hindi kalahating sako dapat. Dapat isang sakong bigas yung ibigay ko. 3 days lang may narinig na ako. Wala na daw silang makain. Tas nalaman-laman ko, ang sabi niya, galing daw barangay yun. Yung pinabigay ko, galing daw barangay. Isipin nyo nga guys kung gaano kasakit yung ganon. Kung gaano kasakit yung ginawa nila sa akin. So, ito yung pangalawang package na na-receive ko, guys. Pulin. Matagal ko na, hindi nakakita, pero pulin yan. Matagal ko na to siyang in-order, guys. I think 3 weeks. Kaya lang kasi made to order siya. Ginawa pa siya nung in-order ko. Kaya natagalan. Nag-antay ako ng 3 weeks. Tas ngayon lang dumating. Yung expected ko nito dapat 13 eh. Pero, I'm so happy na dumating siya ng maaga. Ayan. So, bakit nakalagay na to? Oh my God. Ito na siya, guys. Oh, thank you, Lord. Ayan siya, guys. Bumili na talaga ako ng malaki. Ayan, guys. Tsaka iba siya guys kasi dito crocodile pero all black siya. All black. Ayan. Oh my God. So tatlo na sila guys. Yung brown ko nasa baba yata. Tsaka dito yung maliit. Ito yung baby. Ayan. Super thank you Lord sa blessings. Ayan. Oh, so happy. Ang saya ko guys. Ayan. Okay. So, ayun nga guys. O, diba? Pero kahit ganon yung ginawa nila sa akin guys, nagbibigay pa rin ako. Diba? Kakauwi ko lang nung nung October, umuwi ako. Tapos kanina parang narinig ko na parang hindi yata ginamit ni mama yung phone na binigay ko sa kanya. Yung luma pa rin yung ginagamit niya pero wala sa kanya na yun eh. Hindi ko alam kung bakit.
Tsaka yung pamangkin ko rin, hindi niya alam na nagbigay ako ng pera pa. Nagbigay ako ng 20,000 pesos. Yeah. So, ayan guys. Hindi pa to lahat guys, pero sobrang taas na ng videos ko. Dinaan ko na lang sa unboxing. Kung may mga questions kayo guys, i-comment nyo lang down below and sasagutin ko yan. Lahat ng mga tanong nyo, sasagutin ko. About my family or whatsoever. Sasagutin ko yan guys. Yeah. And yeah. I'm so happy. Sige lang, bigyan niyo pa ako ng stress, more unboxing. Di ba yun yung mga gusto niyo? Bigyan ako ng stress. So dahil gusto niyo na bigyan niyo ako ng stress, so more unboxing yun yung ayaw niyo, di ba? Nagagalit kayo pag nag-unboxing kayo, di ba? O tignan niyo, nakabili tuloy ako ng bag. At saka yung scarf ko na Dior. Ayan, Dior yan guys, Dior. Ayan. Ang ganda, ang sarap. Sige, more stress to come. Oh my God. Okay lang, bigyan niyo ko ng stress. It's okay. I don't care. I don't care. La 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 la. I don't care. Diba? Sige, bigyan niyo pa ako ng stress. Kala niyo, stress yung makaka-apekto sa akin. Excuse me. Sorry. May unboxing ako. More stress, more unboxing. Okay? Okay, Jenny B? Jenny B? Ha? Sinungaling yan guys, kaya wag kayong magpapaniwala dyan. Kung matapang ka, Jenny B, harapin mo ko. Ha? At lumugar ka. Ilugar mo yung sarili mo, Jenny B. Ha? Kala mo kung sino ka? Ha? O ngayon? Ngayon wag kang tumahimik ha? Kasi hindi kita tatantanan, babae ka. Kapal ang mukha mo. Mas makapal pa yata yung mukha mo sa semento ng kalsada. Ay, ano ba yun? Yung kalsada na lang. Baka gusto nyo itanong guys kung paano yung nakapunta dito guys. Sasagutin ko yan sa susunod na video. Itanong nyo lang sa comments. Ako hindi ako natatakot, Jenny B. Ilabas mo kung anong baho meron ako, Jenny B. Kasi ako, ang dami pa. Madami pa ako ilalabas sa'yo. Ako, nananahimik ako dito, ha? Nag-aalaga ako ng mga anak ko. Pero ikaw ang hindi matahimik, naghahanap ka ng gulo, so bibigyan kita ng gulo, Jenny V. Ha? Dadamay ko pa yung mga aliporis mo. Ha? Sino mga aliporis mo dyan? Gusto mo pangalanan ko pa yan eh. Ha? Sana makarating to sa Raffy Tulfo, no? Para mapadeport kita. Dati diba, sabi ko uwi ka na lang, ayaw mong umuwi. Sabi mo, bigyan mo ko ng 2 taon. Mag-ipon. Anong taon na? 2018 kayo andito ka pa. Kailan ka uuwi? Ha? Lugar mo yung sarili mo, ha? Genevieve, gusto mong sabihin ko sa'yo dito yung about kay Potpot. Ha? Gusto nyo ba guys? Itanong nyo sa comment section guys, sino yan si Potpot? Yung sinasabi niyang Potpot. Yung message niya dati, nakakaregla niya lang daw. May anak na siya nun guys, 3. Nag-message siya doon. Pag pera-pera talaga, inaano niya ni, pinapatos niya ni. Ha? Ako, nananahimik ako, Jenny B, pero nanggugulo, nanghahanap ka ng gulo. Ha?
So, okay guys, so yun lang guys, kasi ang haba na, okay? Okay, thank you so much guys for watching, and thank you Lord for all the blessings, and more blessings to come, and sana healthy kaming lahat. Thank you Lord for everything, and thank you guys for watching, and see you guys for our next video. Bye!